Kumusta naman kamo mga kabyanan, kag mga kauturan ko sa Ginoo? Ari na kita sa ika-27th nga episode sa aton book study sa Book of Ephesians. Kag kabay nga padayon kamo sa pagsunod sini. Hilabi nigit sa mga leaders, mga preachers, pastors, teachers. Agod nga aton nga pagtudlo mapasad gid sa pundasyon sang pulong sang Ginoo. Kay ti ari na kita sa mga panahon karon nga gin-warningan magani kita sang aton nga Ginoo. Nahanungod sa madamo nga mga hindi among manunudlo kung magbasa ka sa ginhambal niya sa Matthew 24. Ang una yagid nga ginwarning sa aton nga tanda sa pagkari, ang isang iya pagkari, amo ang madamo nga mga false teachers. Basa habal ang book of Matthew 24 kay amo ginang nauna nga may maga-claim nga magakari nga sa bagay naga-claim nga siya na ang nagakari kag ina buluhaton ni Antichrist kay ti ari na kita sa tinion nga ang pag-reveal no sa kay Antichrist sa pagkilala sa iya ginatawag naton nga daw bantog na kay siya ang madason nga ginatawag naton nga hari sang ginatawag nga kingdom of the beast. Kay magtuon kita sa Daniel chapter 2 kung balikon mo sa prophecy nga ang damgo ni King Nebuchadnezzar nga nagahambal sang mga kingdoms no, ang kingdom sang Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome. And then, medyo na naglawig ang gap sina. Pero ang ika-6 nga kingdom, amo actually, o kung ika-5 nga kingdom, amo actually ang kingdom of the Antichrist, no? Which is actually a mixture of iron and clay. Basa sa Daniel chapter 2, kamintindihan mo na. And then, pagkatapos nila, amo ang pagkarin ni Lord Jesus Christ sa pagtukod yung siya ginharian for 1,000 years. That's why ang hambal ni Apostol Pablo sa book of Thessalonians, sa iya sulat sa mga Thessalonian Christians nga siya hindi kamo magpanik kung mabatian ninyo kag makita ninyo mga tanda nga katabo sa inyong kalibutan nahanungod sa pagkari sa atong Ginoo Kristo sabagay ang mention niya dira our gathering together kasi sila hindi mahanabo kung hindi magabot ang duha ka butang nga isa sa mga tanda sa ginhambal sang Ginoo ang pag-reveal sa kay Antichrist or ang preparation sining world leader ang magakari kag ang mga kinahanglanon niya especially the technology ang problema sa ning kalibutan nga di masolbar sang tao, ang climate change, ang tanan na lang nga mga problem sa kalibutan nga pagasolbo ni Antichrist. That's why nga pagkabatunon siya sa mga katawhan nga amo nang Messiah and even the Jewish people will be deceived into accepting nga siya na ang Messiah nga ginahulat. So isa na sa mga ginhambal ni Apostol Pablo kag ikaduha mo ang apostasy, ang pagbiya sang matutuod nga palatukuran sa aton pagtuo. When naghambal si Apostol Pablo nga mag-backslide lang ang mga tumulo kasi hilin pa sa una madamo siya backslide pero ang ginhambal dira sang pulong sa Ginoo sa ginsulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica nga magabiya sang pagtuo sang pagtulunan nga matutuod kag ti makita ta na karon no magbasa lang ikaw sa Facebook kag sa social media nga mga gina-publish sa mga katawhan labi na gid sa mga nagkalain-lain nga mga manunudlo sa relihiyon ang mga claims nila kag dapat nga aton ginaisanto no sa ginahambal sa pulong sa Ginoo amo nang reason ko na nga ang liwat nagbalik ako sa pagtuon sa pulong sa Ginoo sa book by book verse by verse kay ti amo nang ginahimo naton sa una sa aton nga mga radio broadcast sa mga nagliligad pa nga mga panahon since 1975 kay importante nga matun-an na to ng Biblia nga hindi kita mag-awas sa konteksto sa iya sinigi natudlo. That's why importante gid sa aton nga mga manunudlo nga magbasa sang pulong sa Ginoo book by book, chapter by chapter. Kag diri naton sa book of Ephesians sa aton iyang tuon sini no sa pulong sang Ginoo. Diri sa Ephesians ang katuyuan sang Ginoo paagi kay Apostol Pablo kun nga agin sulat niya ang book of Ephesians. Number 1 dira, to explain kung paano sa tao maluwas. Kaya natunan tayo na nga ang tao maluwas lamang kung siya naghinulsol siya mga sala, kagin kilala gid niya, ang matutuod nga manluluwas kag Ginoo nga si Ginoong Kristo Jesus. And yet, wag kita magdugay sa sinang pagtudlo dira sa book of Ephesians, ang chapter 1 and chapter 2, kay ang katuyuan pagid ni Apostol Pablo sa pagsulat sa ning mga epistles niya to the churches nga ang mga tumulo o magtubo no nga hindi lang nga magtiner sa ila nga kaluwasan kay ti okay basic inang kaluwasan nato importante na kay hindi ka man maka forward actually sa pag-alagad sa Ginoo kung hindi mo masikyar ang imo foundation kasi bumala kung maghimo ka sang building
nya wala mo gin secure imo foundation, nagbutang ka sa mga pila ka panalgan, no, pila ka stories nga building, kag later on na rupsak ini, no, kun naguba bangod hindi kadala ang pundasyon. Amo man na sa aton spiritual lives, the most important thing is our foundation in the Lord Jesus Christ. Amo na kung na-notice ninyo ang mga kasulatan nga gisulat ni Apostol Pablo sa mga churches, una gid gina-emphasize niya ang aton personal relationship with God through the Lord Jesus Christ. Kaya amoy ng foundational, hindi sila niya ginaliwat-liwat ni Apostol Pablo, kundi ang tagsa ka mga local churches, ginasulatan ni Apostol Pablo kung paano sila naluwas. In fact, diri sa Book of Ephesians, sa tunaan naton ang mga reminder ni Apostol Pablo sa mga Christians sa Ephesus, sa mga saints sa Ephesus, kung paano sila naluwas. Kag gina-emphasize ni Apostol Pablo nga hindi naluwas, hindi kita maluwas, hindi sila naluwas sa aton hinimuan, sa aton nga pagpanikasog kasubong sa mga Hudiyo that they are establishing their own righteousness. Tiyan mo na madamo nga katawhan karon, establishing their own righteousness, kag nalipatan nila o na-miss nila ang righteousness ni Lord Jesus Christ, nga amo na iya ang magapakamatarong sa aton kag magaluwas sa aton. So anyway, magabalik kita sa aton nga pagtuon sa Ephesians sa chapter 5, continue in verse 15. Kaya kita sa episode 8 sang aton nga pagtuon sa Book of Ephesians, and then let's go back, no, sa paglantaw diri sa mga kinakabig naton mga point nga aton nga tun-an liwat as we go back sang last episode naton, no. Ang gin-emphasize dira is to wake up and walk in the light, no. Kay of course ginambal ni Apostol Pablo sa verse 14, bago kita mag-jump sa verse 15, wherefore he said, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. So dapat nga bugtaw kita. Way naghambal ya sang physical nga pagkatulog, no, kundi nga aton nga spiritual natawag naton situation. Dapat aton nga bugtawan kag mabalanta ko anong kakatabo sa kalibutan, kundi kita tupad di na kita sa promise ang Ginoo, kag kung anong kakatabo sa kalibutan sa iya mga kaanakan. Are we still functioning? Are we still forwarding the gospel? Or maybe nag-ilinaway na, naginamo na, kaya daw amo man ang katabo karon, no, sa madamong mga churches, ginalabugay na. Dapat nga tagaan kita sa Ginoo sang kaalam, no. That's why amo na nga ito na topic. So as we review, ang una gintun-an naton hanungod sa walk, kaya amo na ang gin-emphasize ni Apostle Paul diri, that after we receive Christ as our Savior, we should walk in Him. So number 1 dira sila niya, walk not as Gentiles, hindi kita magawi kasubong sa mga pagano, sa mga hintil. Kaya ti may mga ginatudlo ang Ginoo sa aton niya nga direksyon sa aton kabuhi. So do not walk as Gentiles. And then ikaduwa dira naton anta that we should walk in the truth, sa kamatuoran sang pulong sang Ginoo. And then sa nagligad naton ang maggawi kita sa gugma, isa ina sang tudlo gid sa aton sang Ginoo nga sundon naton siya, kag dapat maggawi kita sa gugma. And then last time we studied about walking in the light. So muna inang apat ka walk nga aton nga so far natun-an. If you want to review that, mabalik ka sa aton mga episode, no, sa bagay nga gin-upload ko ini sa YouTube. And if you can comment here or maybe send me sa messenger, pwede ko na ma-share sa imo ang mga playlist naton sa YouTube sining pagtuon sang Book of Ephesians, no. And so far may mga pastors kita nga nag-request na kaya ginagamit nila man sa pagtudlo sa ila Sunday school or ginagamit man nila sa pagwali sa ilang mga kasimbahanan. So 4 things, no, kay may 7 diri ka actually ka walk kun aton talupang doon sa mga nabilin naton nga pagtuon sa Ephesians. Gintudlo na Apostol Pablo ang 7 gid ka mga gawi, hindi magawi kasubong sa hintel. It means hindi kita magbalik sa mga practices naton nga hindi suno sa pulong sa Ginoo, kundi magawi kita sa kamatuoran, sa gugma, and then sa kapawa. And then ikalima, diri magatun-an naton sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 20 kung ang aton timpo karon magatugot sina, no, kasi may limit kita at least mga 30 minutes ang aton program sa aton study sa Book of Ephesians. So amoy nang pagatunan nato, no, Ephesians chapter 5 verse 15 to 20, walk in wisdom. So basahon tang aton teksto diri sa verse 15 sa Ephesians chapter 5, siling diri ni Apostle Paul, see then that you walk circumspectly, not as fools but as wise.
walk circumspectly. So ang word nga circumspect is actually to be wise. Be wise. Na muna isasang tudlo ni Apostol Pablo diri, and not like a fool, kundi mangin maalam gid. Kinahanglan gid nato ng wisdom, but of course in the earthly wisdom. Kay ining wisdom niya naghalin ini sa Ginoo. Si James nagdiscuss ini nahanungod sining wisdom nga dapat naton pangayoon kag ini naghalin sa Ginoo mismo, hindi mo ini matun-an sa eskwelahan. I believe na mention ko one time nga wala sang ginatawag nga kurso, no, nga makuha nimo nga Bachelor of Science in Wisdomology, if there's such a word like that. But naman hindi mo matun-an ining wisdom sa sining kalibutan. Kay ining wisdom naghalin iniya sa Ginoo. Kay ginahatag lang niya sa iyang mga tumuluo, sa mga saints, or masiling naton those who are chosen in Christ. That's why ang advice ni Apostol Pablo diri is for us to walk wisely, not as fools, but as wise. Why? Nga kinahanglan naton actually nga magawi sa kaalam. Well, number one dira, because we are in the evil days. Number one, kinaari kita subong sa mga tinion sang malaot, no? Sa bagay si Apostol Pablo nag-mention sina, if we go to one of our verses diri sa 2 Timothy chapter 3, ginhambal niya, this know also that in the last days perilous times shall come. Kutamalon sang perilous, dangerous times shall come. Sa sining mga uli nga inadlaw, which I believe personally, nga ang ginatumod rin ni Apostol Pablo, amo ining aton tinion karon. O sa bagay halin sa ila tinion, makabigtaman nga daw delikado ang pagpangabuhi, no? Ang natawag naton the way we walk, the way we live is getting harder or dangerous. But I believe si Pablo din nagatumod gidya sa aton tinion kay magsilingin kita last days. Di siyempre sa ilan ni Apostol Pablo ginalantaw nila ang katapusan mga inadlaw maybe sa ila tinion, pero we have to understand nga from the time of the Apostle Paul to our days right now, maybe mga makabig naton mga 2,000 years na nagligad. So ari na kita sa last days sang last days, no? Sa katapusan nga tinion sining mga hingapsan na gid nga tinion. Kung nag-follow ka mo sa aton pagtuon sa prophecy, din mabalaan nato, no, nga ang mga tinion sa nga aton niya subong nga tinion malapit na gid sa promise ang ilong nga magakari sa liwat. Isa dira ang paglantaw naton sa inatawag naton age of the churches. So kung magtuon ka sa age of the churches, ari naman kita sa hingapsan nga tinion sa mga kasimbahanan. Basaha bala ang Revelation chapter 2 and chapter 3. Kaya ginsulatan sa ginodira ang 7 kakasimbahanan, di ba? Ang Ephesus, okay? Ang Smyrna, ang Pergamos, ang Thyatira, Sardis, Philadelphia, kag Laodicea. So ari na kita karon sa period of Laodicean churches. That's why ang attitude karon sa mga kasimbahanan do hindi mo na maintindihan ang lukewarmness, ang nadula ang palananawon sa buluhaton sang Ginoo, ang kabuhi nga sa diin napasad na sa mga material nga butang. The churches have become so materialistic. Kag ari naging kita sa katapusan nga age sang churches. Kay way naman sa ikawalo nga simbahan sa sining nga dispensasyon, ang Laodicean church is the last of the last churches nga ginahambal diri. Kay ang attitude naton karon kung imo surveyhon ng mga simbahanan kag i-compare mo ina sa Revelation chapter 2 in the last verses, makita mo gid nga ang ginatawag naton Laodicean churches amuna ang makita sa kasimbahanan karon. So ginwarning yan kita ni Apostol Pablo that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, and unthankful, unholy. And I believe as I read this, or maybe kung basahan mo si Bible, you will notice, no? And you will agree with me nga ining maginhambal ni Pablo nga matabo sa mga attitude, no, sa karakter, sa mga batasan, sa mga katawhan gasanto sa ginhambal diri without natural affection. Trust breakers, butang bulon sa trust breakers atuloy ginaguba ang mga covenant o ko ng mga promises, no? O ko ng inyong ginatawag lang nga kaisahan, no? False accusers. O, di ba na mo karon ang nag-akusar sang hindi insakto pero akusaron ka lang, no? Incontinent, daw hindi mo mapunggan, cannot be controlled, maisog, o fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded,
O, mga proud ang mga tao, lovers of pleasures more than lovers of God. Kaya kung lang tao karon, mas madamo ang mga tao nga ara sa kalibutanon nga kalipay rather than enjoying the Lord in worship, having a form of godliness but denying the power thereof. From such, turn away. So kung makita natin din ginhambal ni Pastor Pablo na hanungod sa attitude sa last days, ginawarningan niya kita, ari na gidmanta sa mga delikado nga mga tinion. No? We are actually in the last of the last days. And I'm praying nga kabay nga mausisaan nato nina. That's why nga naghambal gid sa Pastor Pablo that we should be wise. Maalam kita sa aton nga mga decisions. That's why sila sa verse 16 or 16 sa Ephesians, redeeming the time because the days are evil. Sa bagay, sige basa tayo dito sa 2 Timothy chapter 3. Ang hambal ng Pastor Pablo nga dangerous times, waya ginigin mention nga mag-inaway, kahit silin la, tamaan kadelikado bangod sa mga threat, no? Sa war, pag sa mga gira, subong ang mga threat of war between China and the Philippines, America, and natawag naton ang mga Russian states, nga nag-prepare man for the coming World War III. Pero hindi amo nang gin-mention na Apostol Pablo. Ang dangerous time is not because nga mga tao grabe na ka-sophisticated sa mga armament, no? Kag ang technology. And yet sila Apostol Pablo ya ang pinaka-dangerous amo ang attitude sang tao nga maga-change. Nga hindi maga-change into better but to change into worse attitude. So, hindi mo na makontrol. Kaya that's why nga the only hope nga ato niya ginatuuhan nga maka-change sa kabuhi sang tao, amo si Lord Jesus Christ. Because if any man be in Christ, he will become a new creature. Bagong tinugas ang Diyos. So, kinanglan, no, nga magpangayo kita sa Ginoo sang wisdom kung paano naton i-handle or i-manage ang atong kabuhi against what's happening around the world. Kaya ang wisdom, amon siya actually ang natawag naton karakter sang isa ka tao nga gina-build sang Ginoo in order to understand what's going on and maka-decide ka according sa ginhambal sang Ginoo kung anong desisyon nga paghimuon mo. Ti ang kaalam niya, knowledge is what we gained. Amuning mga na-accumulate naton for many years of studying, no, from our kindergarten up to we graduate in college. So there's so much knowledge that we have learned, but most of those knowledge, kung ilang taon natong gani, is not coming from God. Kikadamo sa mga ungodly knowledges nga nagsulod sa aton mga ulo, no, sa aton brain, kag amo nang naga-influence sa aton. That's why when we talk about the Bible or God's influence in our lives, labi na gid sa mga maalam nga tao, sa mga tao nga damo na natun-an, budlay mo sila dalon sa Ginoo Kay bangod nga damo na sila sang mga pahuna-huna, no? That's why si Apostle Paul nag-warn gani sa mga taga-Colossian Christians, kag gina-warningan sila against sa mga philosophies of this world, sa mga legalistic practices sa mga religion, kag even do sa mga practices ng asceticism nga they want to natawag na discipline themselves, agud ma-attain nila ang spiritual level sa ilang kabuhi. And yet, all of those things, bangod nga hindi naghalin sa Ginoo, kag hindi naghalin sa iyapulong nga ginasunod naton, ti butang balon nagpalayo ang tao, no, sa insakto nga banas. Kag hindi man niya gani ma-manage ang iyang kaugalingon, di ba? So ang wisdom niya actually, this is the resulta niya sa aton personal relationship with God, resulta ini sang kalinong nga ginhatag sa aton, sang understanding sang iya pulong, ang pagkilala kay Kristo Jesus, ang kabuhi ni Kristo Jesus nga ang plano sang Ginoo paagi kay Apostol Pablo nga we will walk like Christ, to be Christ-like na mo na butang balon dira. That's why it needs studies, no, sa atong kabuhi man niya nga ginahambal ni Pastor Pablo diri sa Book of Ephesians nga we will have the knowledge of our Lord Jesus Christ. So paano naton mabalaan inang mga kaalam nga agud ma-apply naton sa atong kabuhi, agud nga may ara kita natawag naton kaalam sa pag-discern, no, sa paghibalo. Mo na nambal sa Book of Hebrews chapter 5 in the last chapter nga tani sila nga subong kamo nga mga tumulo o mga teachers na
kag naga-disciple na kamo sang iban, and yet hindi na mahimo. Bangod you stay in just drinking milk, kag hindi kamo sila nga nagabaton sang meat of the word. Kasi uminis nga aton nga program diri no, in study of the word, kay most of this nga naton magkabig naton meat of the word. So may mahambal ganin no sa akon nga pastor do kabugat sinang ginatudlo nimo iya. Daw hindi na mabaton sa iban kasi ang iban di ba mati sa imo ko okay lang na kati ang importante diri ang ako nga goal is for believers nga truly believers to understand the word of God para gamiton sila sang Ginoo sa pagtudlo man sang iban. Amo na tuloy ang pinaka goal sa sining study naton this is for believers who needs or wanted to grow. Kag kung gusto mo ya mag-grow batonon mo gid ang ginhambal sa pulong sa Ginoo. Of course thou would like tunlon kisa no mga kamatuoran nga ginhambal diri ni Apostle Paul. Kaya lang man ang takpan naton ina no. So I would be honest with you nga kung anong ginatun-an ta diri sa verse by verse hindi ta na pwede lakbangan no. Kay ti kung matig-ay na nga pulong nga you feel like you are being rebuked or nasiling bilangan ma-offend ka. That's why nga you stop listening to this program. Or not only you stop listening to this program, maybe you don't want to read the Bible, especially sa ginhambal ni Apostol Pablo, pangitaon mo lang iya ang mga ginhambal ra nga daw masarangan. That's why hindi hambal ni Paul sa kay Timothy sa 2 Timothy chapter 4 nga sa ulihing mga inadlaw, no? May mga tao nga hindi na sila magbaton sang matutuod nga pagtudlo, no? Sining doctrine o kung mabugat nga pagtudlo, kundi mamati na lang sila sa mga teachers with itching ears. Amas sila dito sa amon niya nami to ya kay way to ya gina-rebuke ang sin. Ang amon pastor ya wala ga pang igo. Ya hindi ko da ya magpasimba sa simbahan ni Pastor Pete kay permi lang ya ginaigo ang imong kabuhi. Di alang-alang taman takpan, you know. But you see, ang result actually sang isa ka tumulo nga batunon niya ginatudlo sang pulong sa Ginoo. Magkatubo siya. Kay paano ka bito magtubo physically kung puro lang gatas imnon mo, di ba? So kinanglan gid ya maabot ang time sa pagdako sang bata makaon siya utan, karne, you know, kag mga bagay nga daw kisa daw hindi mo mausap. Pero kinanglan usapon mayo kag tunlon. Kay bangod ilabi na gid sa aton kun nga ang kinanglan naton no kinanglanon naton ang wisdom that comes from God. Because we are living in hard times, in evil days. Kag subong sobra pa gani kay sa una in the past years makita ta nga aton kontra si Satanas kamo silang kita nga mga di tumulo na ang ginagamit ni Satanas. Subong niya kung taon mo ang nagaginamo mga tumulo mismo. In fact masubo da kay ang imo mismo disciples no. Kung ikaw isa ka teacher like me, ang maging disciple maging tun-an mo maabot ang time nga mabato sila sa imo no. Kung debatihon ka. Mo pala siling isang isa ka pastor during our fellowship nagwali siya siling niya. Ang problema subong sa mga last generation of pastors kay kung tagaan sila sang senior pastor sang trabaho ang iya term dira nga kung turnover mo ang work no. Ano mo sila tagaan mo sila sa authority to take over. I think that's the word that he used, to take over. Sila niya, they overtake you. Di ampot ang balon sila. Instead nga, gina-delegate mo ang work sa ila, later on, ma-overtake sila sa imo, kagkuhaan ka nila lugar. Di ang masubong amo na. And I have experienced that. Nga ang mga junior, kung makabigon mo na, bilang isa ka senior pastor, delikado subong. Kaya damo sa mga junior pastor nga, i-akusar ka, no? Pagpakalainon ka, subo. But that's happening in this evil times. That's why we need wisdom that comes from God. Wisdom to decide what to do. Kaya kung wala kita sinang kaalam, pihogin niya mauntat kita sa ministry, kag ma-disappoint kita, kag do hindi nata kabutwa, kag do hindi nata kapadayon. I am telling you, no? By experience, nga katabo man na sa akon mo. And it's so hard to continue with all of this happening around us. And yet, we have the encouragement that comes from the Lord, and of course, from other believers that still trust you sa ministry ginhatag sa imo. Pero amo na, nga sila Pablo, anong himuon ta sa nabilin naton ng mga tinion? We should redeem our time. Putambalon, make use, redeeming the time because the days are evil.
making the best use of your time. This is the right time to be serious in serving the Lord because this is our opportunity. So kung ginatubang ng madamong mga pagtilaw and we do not have the wisdom that comes from God, nga itudluan ta kung paano ta i-manage ining mga hitabo, ang mga kakatabo sa aton nga mga palibot, nga sabagay ginhambal gid sa aton sang pulong sang Ginoo sa Book of Hebrews, nga mag-focus kita sa aton Ginoo, no? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. That's why mo na mga kita no, sang kung anong kabubuton sa Ginoo. So ikadua, kung nga ang kinahanglan nato ng wisdom in order for us to understand what is God's will for us. Sila dira sa verse 17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. So instead nga nga maguntat ta o kung ma-discourage, sila diri mga kita wisdom sa Ginoo, agud maintindihan ta kung ano ang iya kabubuton sa kabuita. And then we'll go back to the challenge with the Apostle Paul in Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Basahon tayo na sa ISB version, no? Sa International Standard Version. Do not be conformed to this world, but continually be transformed by the renewing of your minds, so that you may be able to determine what God's will is, what is proper, pleasing, and perfect. So, paano ito mabalaan ang kabubuton sang Diyos? Sa sining nagkahitabo karon nga daw ginalabugay, for example, kung ang simbahan mo, naginamo, kag ikaw nga pastor, gikontra, nagwa, kag hindi mo na maintindihan nga katabo. So, we need wisdom for that. It's either you have to continue or you have to stop. Kaya mo na dang duwa kabutang lang. But I believe, wala iya sang kaman na Ginoo nga mag-stop kita sa ministry. Amo na gani, pero mo na mabatian sa mga pastors, no? Nga wala sang retirement sa ministry. Kakapatay lang kita as pastor. Pag dapat, nga kung itawag kita sa Ginoo to be a pastor, to be a teacher, maybe ibutang niya kita sa naglain-lain nga lugar, kwaon niya kita sa kasimbahan, but doesn't mean nga tapos ng atunobra. I believe personally, nga ang kabuhi isang pastorya, just like me, wala ya retirement mo. Mapatay lang kuya nga pastor gyapon, nga nag-aalagad sa Ginoo. Pero kisa kung di mo na makita, there is also a tendency for you to stop. I have so many friends, no? Mga pastors nga, sometimes when we share, grabe man ang ilang mga bakho, no, sa ministry. Iban may mga bitterness nga na siling nanumaning simbahan nga gisuguran ko, gintudluan, pero ay ginagtubo, later on, ginuusapan nila ko. Hindi lang isa, hindi lang ako, damo nga mga pastors. And yet, if we do not have wisdom that comes from God, the tendency is to just quit. That is a temptation that is hard to resist. Because even personally, nagaplano mo ko nga mag-stop, no? Pero I have to recall, my calling from the Lord. He called me in 1975 to surrender to the ministry, and siya lang ay makapauntat. And I believe wala bala sinatawag na itong command from God for us to stop. Sa mga tinawag niya, kita mo, bisan sa mga apostles siya, patay tanan mo, hindi ba? So wala siya nag-quit sa ilang trabaho. Sometimes maybe they would rest. Sila ni Paul, Peter, John, asa si John nga gintapok dito sa Patmos, no? Sa mga aruon. And yet, kung lang tawon mo sa kabuhi sa mga alagad sang Diyos, wala sila nag-retire. They just died in the ministry. And so it is an encouragement to my part, no? Kung aton lang tawon, of course, I believe I will die in this ministry. So dalayaw ng Ginoo sina nga sa diin gitagaan niya kita sina nga palananawon. So I pray that we will have to ask the Lord for wisdom. Mangayo ta siya sang kaalam, Lord, ano bang plano mo sa kabuhi ko? Tagay ako sang kaalam how to manage my life. Kaytud man sa aton nga sa aton pagkatao lang, humanly speaking, may mga discouragement kita kay disappointment mo. I can advise you this because it happened to me. Pero hindi tagid pagbayaan ang kuling naton sa Ginoo. Because after all of these things, magsugata ta sa Ginoo, hindi kita magtindog sa ibang nga tao. We are only accountable to God.
Amo na hindi kita madula sa akong pangunahuna nga ang akon entertainon is simply the audience of one. Ang Ginoo lang ang aton niya nga atubangon. Kay after all of this, when life is gone, matubang kita sa iya. You know, there's so many accountability that I have to account to the Lord. Kag tanan kita. So amo na nga ang challenge sa Ginoo sa aton niya actually is to be faithful to God, to finish the race. Amo na pirming hambal ni Apostol Pablo and ask for wisdom how we can do it. Amen? Balikan tayo sa Madason nga adlaw, inyo lagad sa gihapon. Pastor Pilitabag. God bless you.